Kamusta? May papakita lang ako sa inyong madali. Ito ay dapat nung winter, pero spring na ngayon. Sakali mang tumigil na ako ng pagbablog, sana maalala niyo ito ngayong sa susunod na winter. Alam kong spring na ayaw niya, kalalampas, katatapos lang ng winter, at ayaw niyong pag-usapan, ayaw niyong maalala. Pero sakali man na malimutan ko yon, ito. Importante ito lalo sa may mga bahay. Madali lang to, I promise. Okay. Nakikita ninyo yung yung aking kalat. Busy pa ako dito. Pero sa huling video ko, nung nauna dito ay sineset up ko itong patio set. Ngayon set up na siya. At bukas nga ay Happy Mother's Day. Kaya Happy Mother's Day sa inyo, sa lahat ng mga ina dyan. At sa lahat ng mga tumatayong ina rin. Right? Mapapansin nyo magulo. May naunang video dito na sineset up ko itong patio set, itong dining set namin, na namagid ko ang konting kwento nito kung paano namin na-obtain to. May nagbigay lang ito sa amin, isang kaibigan. Tingnan nyo yung nakaraang video tungkol dyan. O kung mauna man ito, sigurado yung kasunod nun, it will be the same tag. Lalagyan ko ng tag, patio set. Ano ba? Yan. Mr. Heater. Ito yung gusto kong pinakita ko na to sa video ko, pero it's almost an hour, kaya I don't think nakita ninyo yun. Yung kung paano magsuotan tama tuwing winter. Let's see. Ngayon, kaimportansya nito, magiging madali lang tungkol dito ha. Kung may bahay kayo, kumuha kayo nito. Alam niyo kung bakit? Every winter, lagi may chance na mawalan tayo ng kuryente o ng heat, di ba? Sabihin natin yung furnace yun nag-fail, pag-usapan natin yan. Hindi na winter ngayon, alam ko, pero sakali man na hindi na ako makapag-vlog, at least may makakita nito. Dahil napakarami sa atin na hindi nagbabaon ng ganito. Alam nyo, sabihin ko sa inyo bakit importante ito. May heater naman kayo, di ba? May furnace kayo, bakit kailangan nyo pa nito? Sakali man mag-fail yun, sa iba na nakakaalam, I'm a prepper. Ito isa sa mga importante sa akin. Hindi lang kuryente, hindi lang sa gas, propane din. Okay? Propane, gas, at ano ba yung liquid na isa? Yung gas sa atin. Kalimutan ko na yung isang uri ng gas. Slip na naman. Okay, usap tayo dito. Dahil itong malaking itong Mr. Heater kong ito, ang tawag dito ay Big Body. You can see here. Yan yung malaking, come on, focus. Yan, Big Body. Made by Mr. Heater, di ba? Yan. Ito ay enough para magpainit ng buong kabahayan. Pero dahil meron tayong first floor, karamihan sa atin, at basement, isa lang ang mainitan nito talaga efficiently. Sa isang emergency, excuse me, sakali mang hindi mag-work ang inyong furnace, o nagka-problema kayo sa company nyo, sa gas lines company niyo, at hindi makapagbigay ng tamang serbisyo, nanganganib ang inyong bahay na manigas ang mga water pipe nyo, mga piping water pipe. Kailangan hindi bumagsak ang temperatura sa loob ng bahay ninyo, lalo na sa basement, dahil ito ang magmumula ng pagsabog ng mga pipe ninyo, magburburst yun. At napakalaking problema nun. Makakasolve ito dahil sakali man nga na hindi kayo magkaroon ng heater, hindi gumana ang furnace ninyo, say sa kalagitnaan ng February or in between January, February, which is kasagsagan ng pagbagsak ng temperatura, dalhin nyo ito syempre kasama ng tangke. Always have at least 2
tanks ng 20 pound. I have more than that tuwing winter. Again, I'm a prepper. You can have more kung gusto niyo. Kung nagbabarbecue kayo katulad ko sa winter, perfect na marami kayo yan. Pero balik tayo dito. Dahil yan at ito at meron kayong gas, propane or gas detector. Ito yung simple na carbon monoxide detector din nga ito, pero ito rin ay makakadetect ng propane at natural gas. Once na ma-detect niya yung leak, mag-alarm to just like smoke detector ninyo or carbon monoxide detector. Makikita ito sa mga big box stores tulad ng Home Depot. Ganon din, I believe, nakuha namin ito sa Costco. Maraming mga ibang uri, pero ito ang subok na sa amin at mabuti ito. Hindi lang just carbon monoxide detector din ang kunin ninyo at smoke detector. Marami pa kami yan dito sa bahay. Pero meron ding importante, lalo na kalapit ng furnace ninyo, ay ang pag-detect ng natural at propane gas. Kaya ang gagamitin natin dun sa big body na heater, portable, sakali mang mawalan kayo ng heater or ng furnace hindi mag-work o wala kayo ng kuryente, perfecto to dahil mas-safe detect niya, ma-detect niya constantly ang kung may leak man. At ito ang kanyang, make sure na ilagay ninyo kung kailan nyo dapat palitan siya. Ilagay ko ang expiration date niya. Alright? Nandito to sa kalapit ng furnace namin. It should be plugged 24/7. Just in case na mag-leak yan, mag-a-alarm yung inyong alarm. Pero ito ang gamit ng mga nag-RV, yung nagka-camp na RV sila, yung recreational vehicle. Itong gamit nila, meron silang 20 foot hose na nagko-connect sa kanilang body heater sa kanilang propane, kasi ito nilalagay nila sa labas ng inyong ng kanilang vehicle, ng RV nila. Tapos ito nasa loob. Pwede nyo din gawin yon. Nandito siya, tapos ilagay nyo yan sa kung saan man malapit yung marami kayong pipes. Ilagay niyo dyan, ito sa loob at ito sa labas. Pumili kayo ng mahaba nito. Comes with 10 foot, 20 foot, and even longer than that. Mapapainit nito ang inyong basement na magsiserve sa inyo, magsisilbing protection para hindi mag-freeze ang inyong pipe, kasi you don't wanna experience that. Dahil tandaan nyo, ang water kapag nag-yellow, nag-expand, lumalaki sila at magbe-burst, magkakrak ang inyong pipe, ang inyong tubo. You don't want that. Ito magsisave sa inyo. It'll keep your house warm enough. Even napakainit ito. Dahil magandang insulation ng bahay ninyo, hindi nyo kailangan ng full blast nito. Talagang it will keep your house warm. Lagay ito sa basement at talagang makakatulong ito. Tsaka for any emergency, makakatulong to basta meron kayong carbon monoxide and gas detector. Alright, yun lang. At hey, how about isang muestra, isang sample dyan, lakay, di ba? First, buksan natin tong ating propane. Yan, bukas na yan. Tapos, ayan yung pilot. Meron nga pala itong fan. Pag bumili ka ng adapter, somewhere here sa likod, isaksak ninyo at ito yung fan niya. Pag in-on nyo, dito lumalabas yung init. Nag-ano siya, nagdi-distribute lalo. Okay? Bukas na yon. So, ang gagawin ko ay focus. Didiin nyo lang yan, tapos lalagay nyo sa pilot hanggang sa milaw yung pilot. Pay attention to that. I'll push it down and turn it clockwise, counterclockwise. Yan. Release. Just counter yung clock. Tapos, push it down and counterclockwise para sa settings ng low, medium, high. We'll just put it on low.
There, I turn it. Kung makikita ninyo, sana nakikita nyo itong kabilang mukha niya, kabilang meron ng apoy yan. You can feel the heat. Feels good. Dahil ngayon bumababa na single digit ngayon. Alright? Ngayon kung enclosed pa yung mainit na rito, man, I tell you, mainit na rito kagad. Para kang may bonfire, campfire. You see that? Feels good. Ngayon, kung gusto nyong ma-distribute nga yung init, you just turn this on. Pero kailangan nyo ng adapter, yung saksakan nga nasa likod. At hindi ko makita kung nasa yun ngayon eh. Well, just believe kung ano yung sinasabi ko. May saksakan nyo once na i-power nyo yun sa electric. Or the battery din. Yan. It will distribute the heat. I wish na nasa akin yung aking flip phone. I could expand it like a fish eye. Kita nyo talaga. I'll move back a little bit kasi napakainit. That's ang init na. And that's sa low settings. How about punta natin tayo sa medium? Wait. That's the low. Diba? And sa medium, push down counterclockwise. Boom. There you go. That's good. This will be this is ours. Yung 20 pounder can tumatakbo ka ng ganitong medium. Even sabi natin high, let's just say high, medium. It'll take you, I don't know, I'm guessing here 10 hours. Marami. Tapos kung medium, kung ilalagay mo sa low, tapos nasa bahay ka, syempre yung init hindi nawawala. Kung hindi nawawala yung init dahil magandang insulation ninyo sa bahay, 'di ba? Walang hangin katulad dito, open space dito. Itong hangin na nararamdaman ko once na itong init na nararamdaman ko once na humangin dito, nawawala yung init, pero pinapalitan agad. Ano pa kaya kung nasa bahay kayo na walang hangin doon? 'Di ba? Protektado kayo, magandang insulation niyo doon. Ilagay niyo lang sa settings ng low. It will burn. It will give you heat for many hours. Alright? I would say for low, maybe I'm pushing it isang araw. And that's a lot. Diba? Tapos may nadalaw pa kayong tangke. By the time, siguro nakakuha na kayo ng tulong. Nagawa na ng gobyerno ang paraan, company, para may balik yung heat nyo. Or nakatawag na kayo sa kumpanya at na-fix na nila yung furnace heater nyo. Diba? I'll give you more tips kung paano mag-fix ng furnace heater. Then, kasi kadalasan, yung tip na may problema, and I've done that many times. Again, use it with caution. Kapag binigay ko sa inyo yun, it's just pang kaalaman lang. Nasa inyo yun if you wanna take that risk. Pero ito, look at that. Tumatagos ito sa Carhartt ko, and my Carhartt is already warm. Thick. Diba? It's very nice. Oh, gusto niyo makita yung full, yung katodo nito? Ilalagay ko doon na, alam niyo naman, push down and then counterclockwise. Ilalagay ko dito para focus, para kita nyo. 1, 2, 3, push down, counterclockwise, boom. Come on. Init. Step back. Mapapansin ninyo, dahan-dahan siya namumula hanggang magpula na talaga siya. Golden na siya, parang araw. At magpapantay siyang pareho silang pula. At yan, mga kaibigan ko, ang Mr. Buddy. Ang Big Buddy Mr. Heater. Saan nyo ito matatagpuan? Sa Crappy Tire. Canadian Tire at Princess Auto. Again, sa Canada yon. Sa US, Pep Boys has it. At sa mga, I believe, sa Ace Hardware, meron din ito. Just type yung city, town nyo, at Mr. Heater, Big Buddy. Now, marami silang mga uri. Itong sa akin, ito yung isa sa mga malalaki. Meron itong kalahati lang ang size. Kung gusto niyo umupo sa bench at kasama yon, mainitan kayo, meron yon. Alright, may ganung size. Meron din sila na ina-attach sa ibabaw ng
ng propane gas na parang lampara, malaking gasera. Meron doon sa ibabaw. It's about half the size of this, maybe mga ganong size. It's very convenient, pero hindi na kailangan ng hose noon. It attached directly sa ibabaw noon. Bago ko malimutan, lakay, 20 pound yan, laki-laki naman yan. Paano kung gusto kong dalhin to sa parke or fishing, may tent kami and kailangan ko pa rin ng heat, diba? Yeah, sure. Pero wala akong 20 pounder. What I have is a 5 pound or 3 pound na gas tank, yung propane gas. No problem. Alam nyo, this is very smart. Compartment na to ay boom. Kita nyo, naka-attach siya sa gas. Mukhang tumagal na tayo dito. Pasensya na kayo, kaibigan, kasi again, hindi ito planado. Meron kang yung mga 3 pounder yung or 2 pounder ninyong propane gas. Ipaikutin nyo dito, tapos ibalik ninyo, napipivot siya, diba? Pivot, diba? Lagay nyo, tapos sara nyo lang. Sandali pa. Ito naman, nakauwi na kayo? Ito naman kabila. Pinapakita ko itong kung paano mag-work yung heater natin. Ayan. Tapos ito, mayroong isa na naman dito na ang tawag ito, parang regulator. Yung not exactly regulator, but iikot nyo dyan. Alright? Tapos, isasara nyo. Pwedeng isa, pwedeng doble. Kaya daladala nyo, hindi nyo kailangan dalhin ang buong 20 pounder na gas. Meron na kayo nun, and it will give you hours of comfort na ilaw, init. Ayun lang. At ayun lang. Kaibigan, padayon. Gabi na dito at papasok na ako ng bahay. Siguro may tanong kayo bago ko tapusin to, at safe ba ito? Pakita ko ulit sa inyo. Okay. Marahil ang katanungan ninyo ay lakay, ligtas nga ba ito pag dinala ko ito sa bahay, sa loob ng bahay, o sakali mang mawalan kami ng heater at ito, nagpasya ako na ito ang gamitin ko, ito ba'y ligtas? May chance na mag-leak yan, yung connection nila. Pero katulad ng mga ibang produkto, maganda ang porsyento nito na walang masyadong leak ito ayon sa mga balita, at ito ang ginagamit mismo ng mga nagka-camp na may RV. Again, itong kanilang pagkailangan nilang heat dahil syempre alangan namang buksan nila ang kanilang van or vehicle nila para sa heat lang, di ba? Sa gabi, itong ginagamit nila. Mahaba ang kanilang cable at ang kanilang tank ay nasa labas ng kanilang vehicle. Para rin sa bahay nyo, kung gagamitin nyo, nasa loob ito at ito nasa labas. May mga bintana kayo sa basement na pwede nyong ilusot doon. Okay? Tapos, meron kayong detector ng gas and carbon monoxide. May nabibili mga 3-in-1 smoke detector, gas and carbon monoxide. At yun ang gamit ng mga taga-RV. At marami akong kilala at mga nakitang itong gamit nila, and wala na silang problema. Yun lamang ay just to be safe, di ba? Parang sa bahay ninyo, meron kayong furnace, di ba? At meron kayong carbon monoxide, gas and smoke detector, kasi there's always a chance, pero napaka-slim. Katulad nito, pag-alaga ang inyong cable, tama ang kabit nyo, higpit nyo,
both sides, it shouldn't be a problem. Again, that'll be your decision. Binibigyan ko lang kayo ng kaalaman at sa huli, kayo ang magpapasya. Alright? Okay, hanggang dito na lang at kaibigan Padayon.